Ang bango. Ang amoy niya parang may karne. Sa amoy pa lang nito, maiisip mo na parang isang mamahaling ulam sa restaurant ang naaamoy mo. Walang halong biro. Sa first impression pa lang, akala mo omelette na yari sa animal meat. But in reality, gawa lang pala ito mula sa puso ng saging. Grabe, delicious na, bunggacious pa. Kung gusto mong matututunan ang pagluto nito, panoorin mo po ang video na ito until the end. Ibabahagi ko rin po sa iyo ang napakaraming benepisyong pangkalusugan na makukuha natin sa pagkain ng puso ng saging. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Let's go! Magluluto na tayo ng puso ng saging. 3 piraso ng puso ng saging ang ginagamit ko sa pagluluto nito. Alisin ang outer layer covering sa puso ng saging, especially yung mapupulang balat nito, at ang maiiwan lamang ay yung mga puti na lang na mga covering sa puso ng saging. Pagkatapos mabalatan ang 3 piraso ng puso ng saging, hatiin sa 4 pahaba ang bawat puso ng saging. Hindi na nakuhanan ng video ang bahagi na yon. Pagkatapos hati-hatiin ang mga puso ng saging, tanggalin ang pinakagitnang bahagi nito, yung pinakadugtong sa tangkay sa puso ng saging. Sa isang kawali, maghanda ng tubig. Lagyan ng 3 tangkay ng mga dahon ng oregano. May tanim kami nito sa bakuran, kaya di ko na tinipid ang paggamit ng oregano. 3 dahil 3 din naman ang ginamit kong mga puso ng saging. Samahan din ng tanglad at pakuluan ang mga hiniwang hearts of the banana. Pakuluan ang hearts of the bananas for 8 to 15 minutes hanggang lumambot ang mga yan. Madali lang naman palambutin ang puso ko. Ang puso ng saging. Ikaw ba? Anong klase ng puso ang meron ka? Eto na nga, lumambot na ang puso ko. Ano ba yan? Lumambot na ang hearts of the bananas. Ilipat ang mga pinalambot na puso sa isang malinis na lalagyan at magkakaalamanan na talaga. Sige na! Hiwain na at durugin pa ang mga pinalambot na mga puso. Pero sa totoong buhay, lagi nating tatandaan na wag tayong magiging sanhi na madudurog ang mga puso sa ating kapwa. Sa halip, nararapat na maging isang instrumento tayo ng kapayapaan, pag-ibig at biyaya para sa iba. Gamit ang isang salaan at sandok, pigain ang mga durog na puso ng saging upang alisin ang liquid components nito. Pigaing mabuti hanggang mga 95% ng tubig ay matatanggal. Mahalaga ang procedure na ito sa magiging resulta at ikasasarap ng ating niluluto. 2 pirasong large eggs na babatihin, 1 large onion, 6 cloves garlic na dinurog pero hindi pino. Sa isang malinis na mixing bowl, ilagay ang pinigang puso ng banana. Himay-himayin at buhaghagin para mapadali ang ating pagmimix sa mga powdered na mga sangkap mamaya. Idagdag ang minced garlic at onion sa mixing bowl. Maglagay ng 3 kutsarang all-purpose flour. Haluin ang mga sangkap na inilagay at halukayin. Magdagdag ng 1 kutsarang crispy fry garlic flavor. I super like this flavor kasi hindi siya masyadong maalat at syempre lulutang ang garlic sa lasa. Dahil dito, hindi na ako gumamit pa ng paminta. Dagdagan ng 2 kutsara ng breadcrumbs ang ating mixture at syempre understood na ating haluin at halukayin para manunuot talaga ang sarap sa ating niluluto. Optional lang ang paggamit ng breadcrumbs. Ibuhos sa mixing bowl ang binating itlog. Haluin, halukayin. Last but not the least, timplahan ng 1 kutsarang asin. Pwedeng dagdag bawas, depende sa iyong panlasa.
Haluin na naman at halukayin uli. Haluin at halukayin na may kasamang effort na tender loving care. Siyempre dapat may love ang ating ginagawa upang ang final product na sa ating pagluluto matitikman at malalasap ang bonggang-bonggang sarap, di ba? Dahil tapos na ang paghahalo sa ating mga sangkap at rekado, ihuhulma na natin ito na parang hamburger patty ang hugis. Depende na lang sa'yo kung ano ang laki at ang nipis na iyong gagawin. Dito sa video na ito, medyo malalaki at makakapal ang ginawa ko para ma-feel ko talaga ang pagkain sa omelette na ito. Siyam pala na omelette patty na ginawa ko dito. Magpiprito na tayo. Siyempre sa bahaging ito, extra careful dapat tayong lahat. Unang-una sa ating safety dahil mainit na mantika at mainit na apoy ang ating kinahaharap. Masakit kaya ang matalsikan ng mantika at mapaso. Kaya nga, bawal ang maglalaro ng apoy, di ba? Ito yung last batch sa aking pagpiprito. Nilagyan ko ng breadcrumbs. Yung first at second batch kasi hindi ako nagbubudbud ng breadcrumbs sa kanila. Always remember na sa pagpiprito na kahit anong ulam, dapat laging alerto ka. Yung focus mo naroroon sa iyong niluluto, bawal mo nang makipagmarites. Huwag mo nang magsi-cellphone. Baka makakalimutan mo ang iyong niluluto samantalang natutuwa at nag-e-enjoy ka sa mga nakikita mo sa iyong social media accounts. Joyful focus lang dapat sa pagluluto para maingat na nababantayan ang piniprito para iwas sunog. Masakit isipin na sa daming effort na iyong ginawa sa paghahanda ng iyong menu, tas sa isang sandali lang, sunog ang kinalalabasan. Ang saklap, di ba? Yung mapapakanta ka na lang ng napakapait, kuya at ate. Pwede rin naman tayong kumanta habang nagluluto, di ba? Ibahin naman natin, huwag laging sa banyo kumakanta. Sa kusina naman habang nagluluto. God is good all the time. He puts a song of praise in this heart of mine. My toes, my knees, my shoulder, my head. Ang saya-saya ng puso ko. Ito na nga ang final product. Alam mo ba na sa amoy pa lang yan, di mo iisipin na puso ng saging lang yan? Yung grade 9 student ko nga nakasama ko sa house, nagbaon ito sa school, pinatikman sa kanyang kaklase. Nag-comment yung classmate niya na sarap daw ng pagkakaluto ng karne. Ang puso ng saging ay hindi lamang masarap na lutuin, kundi nag-aalok din ng ilang mga benepisyo sa kalusugan. Naririto ang ilan sa mga posibleng benepisyo sa pagkain ng puso ng saging. Number 1, mayaman sa nutrisyon. Ang puso ng saging ay isang mahusay na pinagkukunan ng mga mahahalagang sustansyang tulad ng vitamins A at C, mga minerals like potassium, calcium at iron, at dietary fiber. Number 2, tumutulong sa digestion. Ang mataas na nilalaman na dietary fiber sa puso ng saging ay maaaring makakatulong sa ating digestion at magtataguyod ng isang malakas na digestive system. Ang fiber ay nakakatulong sa pag-iwas ng pagkakabara at nagpapalakas ng regular bowel movement. Number 3, regulates the menstrual cycle. Ang ilang tradisyonal na paggagamot ay gumagamit ng puso ng saging upang baguhin o ayusin ang menstrual cycle ng mga kababaihan at kontrolin ang kaakibat na sintomas. Pinapaniniwalaang may mga katangiang maaaring makatulong sa pag-alis ng menstrual cramps. Number 4, pamamahala o pagkontrol sa diabetes. Maaaring magkaroon ng positibong epekto ang bulaklak ng saging o ang puso ng saging sa mga antas ng asukal sa dugo. Ang fiber content nito ay maaaring makapagpabagal sa pagsipsip ng asukal na posibleng makatulong sa pamamahala o sa pagkontrol ng diabetes sa ating katawan. Number 5, kalusugan ng puso. Ang potassium content ng puso ng saging ay kapakipakinabang para sa isang malusog na puso.
Tumutulong ang potassium sa pag-regulate ng presyon ng dugo at ang dieta na mayaman sa potassium ay nauugnay sa mas mababang panganib ng mga sakit sa cardiovascular. Number 6, antioxidant properties. Ang puso ng saging ay naglalaman ng mga antioxidant na makakatulong na labanan ang oxidative stress sa katawan. Ang mga antioxidant ay gumaganap ng isang papel sa pag-neutralize sa mga free radicals, mga nakakapinsalang molekula na maaaring mag-ambag sa iba't ibang mga isyu sa kalusugan. Number 7, sinusuportahan ang pagbaba ng timbang o weight loss. Ang fiber content sa puso ng saging ay maaaring mag-ambag sa isang pakiramdam ng pagkabusog na potensyal na tumutulong sa pamamahala ng timbang sa pamamagitan ng pagbabawas ng kabuuang paggamit ng calorie. Number 8, anti-inflammatory na katangian. Iniulat ang anti-inflammatory na mga katangian ng puso ng saging na maaaring makatulong sa pagbabawas ng pamamaga sa katawan. Number 9, pinapabuti ang kidney function. Ang ilang tradisyonal na panggagamot na nakasanayan ay gumagamit ng puso ng saging upang suportahan ang kalusugan ng bato o kidney. Ito ay pinaniniwalaan na may mga diuretic na katangian na makakatulong sa pag-alis ng mga lason mula sa mga bato. Mahalagang tandaan na habang nagpapakita ang puso ng saging ng mga potensyal na benepisyo sa kalusugan, maaaring magkakaiba ang mga reactions sa iba't ibang individual. Bukod pa rito, ang mga benepisyong ito ay kadalasang nauugnay sa mga tradisyonal o anecdotal na paggamit at higit pang siyentipikong pananaliksik ang kinakailangan upang lubos na mauunawaan at mapatutunayan ang mga claims na ito. Bago gumawa ng mga makabuluhang pagbabago sa iyong dieta o pamumuhay, ipinapayong kumonsulta muna sa isang profesional sa pangangalagang pangkalusugan.